Nearly 3 out of 4 Filipinos, or 73%, believe that Vice President Sara Duterte should face a Senate impeachment trial for allegedly threatening to hire someone to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez, according to a research firm which released the results of its survey Thursday. Tangere conducted a survey from February 10 to 12, 2025 on 2,400 respondents across the country using a mobile-based platform to determine public sentiment on the impeachment case. Alam nyo mga kutsero, ang dami yung nagsusubok na i-discredit itong survey na ito. In fact mga kutsero, hinanap nila to si platform.to. Ang bobobo ng DDS talaga. Hinanap nila to, akala nila website itong platform.to. Hindi nila inisip na yan ay isang typographical error kasi yan ay parte ng isang sentence. Typographical error yung period dyan, no? Wala yan dyan dapat. Kasi, actually, medyo luma na tong topic na to. Pero hindi pa natin nadadaanan. Kasi February 13 pa to. So, ibig sabihin, nung isang araw pa. Pero mga kutsero, I think it is worth noting na mukhang wa-effect yung anti-impeachment movement na ginagawa ng mga kumakampi pala kay Sara Duterte. Oh. Mukhang wa-effect guys eh. Mukhang kailangan nila ng konti pang push. Oo, mukhang kailangan pala ng konting push guys eh. Kasi wala eh. Parang ayaw silang sundin ng sambayan ng Pilipino. Parang ayaw silang sundin ng mga Pilipino guys. Parang ayaw ng mga Pilipino na tao dito palampasin lang yung mga kalokohan ni Sara Duterte. Again, as mentioned, February 13 pa tong balita na to, pero kanina ko lang nabasa. Kanina lang lumabas sa feed ko eh. Pero ito yung balita. Sabi po sa isang survey, majority of Filipinos believe Sara should face the Senate impeachment trial. Majority ng mga Pilipino. Ano ba ang majority? 50% plus 1. Yun naman ang majority. Ibig sabihin yan, mga kutsero. Marami yung Pilipino ang naniniwala na dapat si Sara ay dumaan sa paglilitis ng impeachment. Kaso mo, mga kutsero, si Sara nagtatago ngayon sa Japan. Nagtatago ngayon sa Japan. Akala ko ba matapang na haharapin lahat ng mga ibinabato sa kanya. Ba't nasa Japan? Ginamit pa niyo ang kapatid niya, no? Si Kitty. Para meron siyang scapegoat. Sabi po, ito sabi sa balita. Nearly 3 out of 4 Filipinos, or 73%, believe that Vice President Sara Duterte should face a Senate impeachment trial for allegedly threatening to hire someone to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez, according to a research firm which released the results of its survey Thursday. Tangere conducted a survey from February 10 to 12, 2025 on 2,400 respondents across the country using a mobile-based platform to determine public sentiment on the impeachment case. Alam nyo mga kutsero, ang dami yung nagsusubok na i-discredit itong survey na ito. In fact mga kutsero, hinanap nila to si platform.to. Ang bobobo ng DDS talaga. Hinanap nila to, akala nila website itong platform.to. Hindi nila inisip na yan ay isang typographical error kasi yan ay parte ng isang sentence. Typographical error yung period dyan, no? Wala yan dyan dapat. Kasi, ang sentence is, Tangere conducted the survey from February 11 to 12, 2025 on 2,400 respondents across the country using a mobile-based platform 2. Mobile-based platform 2. Hindi ibig sabihin, ito yung website kasi may mga aangan DDS. Ang sabi, kinlik daw nila yan. Kinlik nila. Tapos, napunta daw sa isang website na for sale. So, peke daw si Tangere. Dahil dyan, mga kutsero, may iba hong website din Tangere. I-type na lang, tangere.com yata. Pero ito kasi resulta ng kanilang survey. Public opinion on VP Sara Duterte's impeachment and allegations. Ito na. 51% agreed for the impeachment complaint filed by Congress against Vice President Sara Duterte. Imagine mga kutsero, 51%. Dati, kailan ba to? Last month lang, or nung December, SWS nagpa-survey. Ang sabi niya, 41% ang may gusto. So that's still, actually di pa majority yon. Oo. Hindi pa ho majority yon, yung 41%. Pero dito kay Tangere, 51% guys. Ang gusto, ang uma-agree sa impeachment complaint na isinalang laban kay Sara Duterte. 51%. Malaking improvement yan. 10% in a span of 1 month. But, syempre, iba naman to eh. Ibang survey to eh. This is Tangere. The last month, if I'm not mistaken, was SWS. So, ibang survey firm yon, mga kutsero. But,
kung next month maglalabas uli si SWS ng bagong survey at lumampas ng 51% or nag 51% din, ibig sabihin luminya sa 51% ni Tangere, ibig sabihin meron talagang majority na. May majority ka na kasi nagka-agree na yung mga surveys eh. So 51% po ng mga sinurvey, ilan sila? Sabi sa balita ay 2,400 respondents. Ang dami niyan. So 51% out of the 2,400 agreed doon sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Next, ito pa 73%, nearly 3 out of 4 Filipinos support the trial. Ang laki niya, no? 73% mga kojeron ng sinurvey ni Tangere, ang gusto nila ay matuloy yung trial. Actually, kung kasama ko sa survey na to, kaso hindi ako kasama. Kung kasama ako sa survey na to, I will be one of the people who will agree to the 73%. Kasama ako dyan na gugustuhin na magkaroon ng impeachment trial. If not for anything else, mga kochero, whatever the result is, may it be pro or anti-Sara, impeach Sara, o convict Sara, or acquit Sara Duterte. Whatever the result is, at least malalaman natin ang katotohanan. Yun ako dyan yun ang mindset ko dyan. Yun yung importante doon, guys. At the end of the day, ang mahalaga ay malaman natin yung katotohanan. 51% agreed that VP Sara should face trial over the allegation of unexplained wealth and inaccurate declaration of properties in her salin. Alam nyo mga kochero, ito yung mabigat talaga eh. So, majority ang sumasang-ayon na si Sara Duterte ay dapat harapin o dapat sagutin ang mga aligasyon tungkol sa kanyang kayamanan. Alam nyo mga kochero, sino ba naman kasing nilalang ang hindi magtataka doon sa mga aligasyon laban sa kanya? Isa sa mga aligasyon mga kochero ay merong 2 bilyong piso na dumaan sa kanyang mga bank accounts. Kaya nga gustong ipa-amla yan eh. Alala nyo ng mga hearing? Diba ang sabi pa ni Trillanes, si former Senator Trillanes, sabi niya, papirmahin nyo ng waiver yan, si Rodrigo Duterte, para malaman talaga natin kung malinis siya o hindi. Anong sabi ng Digong? Noong una, tapang-tapangan, di ba? Oo, sige, pipirma ako, ganyan-ganyan. O, tapos, nung lumaon, anong sabi? Pipirma ako pag sinampal, papasampal muna sa akin yung si Trillanes. Gumanon. Ano sabi ni Trillanes? Sige, papasampal ako sa'yo. Basta pumirma ka na. Pumirma ka muna. Tapos, atras yagbol si Digonggong. Wala. Biglang atras yagbol. O, tapang-tapangan talaga yun eh. Alam nyo mga kochero, yung tapang ni Duterte, ano talaga yun? Kalokohan lang yun. Hindi talaga matapang si Digong. Matapang lang si Digong pag kasama niya yung mga bodyguard niya para ipagtanggol siya. Matapang lang siya pag meron siyang uutusan na ibang tao para ipapatay yung mga kalaban niya. Doon lang siya matapang. Pero yung siya talaga ang gagawa, tanggalan mo siya ng kapangyarihan, tanggalan mo siya ng bodyguard, tanggalan mo siya ng mga benepisyo ng kanyang pagiging mayor nung panahon na yon. Mayor at presidente nung panahon na yon. Wala. Crybaby yan si Digong. Duwag talaga mga Duterte, guys. Duwag talaga. Legit. 53% agreed that Vice President Sara Duterte should face trial for the alleged misuse of confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. Ang dami nito. Majority to, guys. So, 53%. 53%, guys. Ang nagsasabi, hiwalay pa to dun ha. Kasi di ba yung meron siyang 7 articles of impeachment. So, siguro dito, ang pinakita lang nila, 4 lang to eh. Unexplained wealth, yung 2 billion nga daw, tsaka yung salin niya. Yan, 2 yan dun sa articles of impeachment. Ito naman, yung sa confidential funds. Yan, ng OVP at DepEd. Mga kochero, wag ho nating kalimutan. Ang naging total confidential funds po ni Sara Duterte noong 2023 ay umaabot ng 625 million something. Mga ganun. 600 plus million. Ay, hindi, sorry. 625 million kung kasama yung 2022. Yan. 625 million kung kasama yung 2022 kasi yung kanyang 2023 is 500 million. So, a total of 625 million. No joke. 625 million, guys. Hindi mo alam kung saan ginamit. Tapos, merong Mary Grace Piatos, may Milky si Kuya, may Kokoy Villamin. Antindi, guys. Tayong mga mortal, tayong mga hampas lupa, hindi ho natin na-i-imagine kung gaano kalaking halaga yung 625 million. Kasi, for the most part, siguro, 80 o 90% ng tulad natin, ang nakikita po natin sa bank account ay mas mababa pa sa 1,000 pesos. Tulad ko. Oo. Yung nakikita na sa bank account natin, mga kochero, pag kinsenas at katapusan, kadalasan, mas mababa pa sa 1,000 pesos. Swerte ka na kung meron ka matitirang 500. Swerte na. No joke.
No joke. Alam ko yung ganung feeling eh. Swerte na tayo mga hampas lupa, tayong mga mortal. Swerte na tayo kung may matira sa sahod natin. Kaya yung amount na 625 million, hindi natin nai-imagine yan. Malayo yan sa consciousness natin yung 625 million. Kay Sara Duterte, 11 days lang yung 75 million. Yung 125 million pala. 11 days lang.